Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So magbibigay po tayo ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po sa lahat ng ating channel subscribers, followers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa ating mga OFWs, sa mga men and women in uniform, mga frontliners, at mga guro, and may God bless us all. May God protect the Marcos administration from the forces of evils, the likes of Dutertes, their minions, and the anti-Marcoses. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Imee Marcos. Si Imee Marcos nagdadrama na naman mga kababayan. Meron na naman siyang drama, pero siya po ay sinupalpal ni Butiking Pasay. Ay mali, sorry po. Yung pinakamaingay. Ang pinakamaingay na dating spokesperson ni Digong at counsel, no? Lawyer yata ito ni Digong na si Salvador Panelo. No, habang nagdadrama ang atin ninyo, may sinabi po siyang mga kataga, no? Nako, napakasakit noon mga kababayan. At ganun din po si Alan Cayetano versus Leila de Lima. Nagpapatutsadahan na po ang parehong abogado. So unahin natin mga kababayan yung pag-aawayan, pagbubangangaan ng dalawang abogado. Isang current senator, si Boytan K. Sorry but not sorry. Totoo naman, di ba? At si former senator Leila de Lima. Kasi po, ito nga sabi ko sa inyo, malaking issue itong kay Digong, yung pagkakahuli sa kanya. Marami-rami rin naman ang mga bulag kay Digong. Yung lalo na yung mga nakinabang kay Digong. Oo. Kasi nung nadampot ng Interpol si Digong at dinala sa ICC, nagkomento si Alan Cayetano, na mali daw po. Mali ang ginawa ng administrasyong Marcos. Kasi nga daw po, Filipino citizen, dapat hindi nyo turn over o whatever. Ngayon, mga kababayan, nagpanting ang tenga ni Leila de Lima, mga kababayan. No? Ang sakit ng sinabi ni Leila de Lima sa kanya. Ayan po, yung quote card sa Impact Leadership. No? Hindi na natin buo babasahin yan, pero sige, basahin nyo na lang, no? Pero mga kababayan, ang sinasabi ni Leila de Lima dyan, sa aking pagkakaintindi, dapat isama na kasuhan sa ICC si Peter Alan Cayetano, also known as Boytan K. Kasi you enable them. You enable Digong. Wala kang sinabi. Parang ganun po eh. You should be the last person na magkokomento dyan sa pagkakaaresto kay Digong. Ano ang karapatan mo na magkomento dyan sa pagkakaaresto kay Digong? Isa ka sa mga enabler ng peking war on drugs. Parang wala kang moral ascendancy, Alan Cayetano. Yun po yung pagkakaintindi ko na ibig sabihin ng dating senador na si Leila de Lima at ngayon tumatakbo bilang isang representante ng isang party list. Ngayon mga kababayan, sumagot po dyan si Peter Alan Cayetano, mga kababayan. No? Ang haba po ng sinabi ni Peter Alan Cayetano. Okay? So meron pong video dyan, no? Galing sa Global Daily Mirror, pero panoorin nyo na lang sa kanilang FB page. Wag na nating isama dito. At meron din pong ulat sa Politico na kung saan sinasabi lang ni Alan Peter Cayetano, no? Namimiloso po na lang po si Peter Alan Cayetano. Sabi niya, base po sa konstitusyon, Miss Leila de Lima, wala pong last person. Kundi nakalagay lang doon, no person should be deprived of their liberty, etc., etc. Yung karapatan na sa preamble yata yan ng ating konstitusyon, hindi ka man gaano alam ang konstitusyon natin, di ba? Siyempre, mga abogado yan, abogado, alam nila yan. Ngayon, pinupiloso po na lang po ni Peter Alan Cayetano si Leila de Lima. Wala daw last person, kundi ang sabi, no person.
At ang gusto daw mangyari ni De Lima, ito daw po ay yung sinasabi ni De Lima sa kanya ay political vendetta. Namumulitika ka na lang, Leila De Lima. Ha? Gusto mo lahat ng kaaway ninyo, gantihan ninyo. Totoo naman. Talaga sa ginawa nyo kay Leila De Lima, pinakulong nyo ng almost 7 years, no? At napatunayan na gawa-gawa lang pala yung mga kaso sa kanya ni Digong. Yung mga witnesses di umano ay nag-recant. Baka naman pinilit o nabigyan yung mga yon ni Digong, kaya sinabing ganito si Leila De Lima. Biruin nyo, 6 na taon, senador siya, nagsisenador sa bilangguan, tapos mamukat-mukat mo, nung na-review na, ang bagal talaga ng justice system sa atin eh. Nung na-review na ng trial court, yung kanyang kaso, biglang nag-recant lahat yung witnesses, yung mga kinuhang witnesses ni Digong. Ayun, wala. Binasura yung mga drug trafficking charges kay De Lima. Ngayon, pero napasama ang pangalan ni De Lima, mga kababayan. Biruin nyo, she wasted almost 7 years of her life inside that apartment. Diba? Traumatic yon. Ngayon, sino ang hindi maghihiganti, mga kababayan? Sino ang feeling na kailangan kong makaganti sa mga gonggong na ito? No? Kaya tuwan-tuwa si De Lima nung nasukbit ng ICC si Digong. Sabi niya, naawa ka ba? Hindi ako naawa dyan. Ngayon, danasin niya yung dinanas ko ng halos 7 taon. Which is tama naman. Kumbaga sabi ni De Lima, vengeance is mine. Ha? The law of karma, Alan Peter. Dapat nga naman sinama ka. Sabihin mo kay Trillanes, De Lima, sa mga kakampi mo, isama nyo si Bon 10K. Siya naman ang pahirapan ninyo. Tao ni Digong yan, ha? Tao ni Digong yan, mga kababayan. Cayetano yan, anti-Marcos yan. At ang kapatid niya na si Pia Cayetano nasa alyansa ng Bagong Pilipinas. Huwag nyo na pong iboto yon. Huwag na kayong mag-12-0. 3 po dyan. Ha? Ang 3 dyan, mga hunyango. Oo. Mga Maka-Duterte, yung 3 dyan, yung 3 babae. Si Aimee Marcos, si Villar, at si Cayetano. Huwag nyong iboto. Ha? Mabuti pa, iboto nyo na lang, manguwa kayo sa mga dilaw. Para pang asar sa mga Duterte. Ha? Ngayon, bukod pa dyan sa political vendetta, gusto daw maghiganti ni De Lima, lahat ng kalaban nila sa politika, gustong ipakulong ni De Lima. At ito pa, sabi ni Cayetano kay De Lima, kasuhan mo na lang ako, para naman ilalabas ko lahat ang baho mo. Sige nga, De Lima, Senator De Lima, papalagan mo ba? Kakasahan mo ba yung hamon ni Peter Alang Cayetano? Kasuhan mo na lang daw siya para magkalabasan. Di ba? Kayo po, mga kababayan, tama po ba sinasabi ni former Senator De Lima na walang karapatan na magsalita si Alan Cayetano tungkol sa pagkakaaresto kay Digong? O naniniwala din ba kayo sa sinasabi ni Peter Alan Cayetano na political vendetta o revenge lang ang hanap ni De Lima? At pumapayag ba kayong kasuhan na lang, magkasuhan sila? Peter Alan, kung gusto mo, kasuhan mo si De Lima, paninirang puri, para magkaalaman. Di po ba? Now, punta tayo dito kay Aimee Marcos. Isa pa yan. Si Aimee Marcos hindi po sumama sa campaign rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas doon sa Tacloban. Baluarte nila yan. Romualdez yan, yung Tacloban. Ha? Meron po siyang quote card yan, sabi niya, nagpapaumanhin siya, nanghihingi siya ng sorry sa mga kababayan niyang taga-Waray, mga Waray, kasi hindi daw po siya naka-attend dahil masama po ang loob niya. Ginaji po siya, galit na galit daw po siya kasi nga doon sa nangyari sa tatay niyang Digong. Dahil nga daw po hinuli ang tatay niyang Digong, siya po ay humahanap ng tamang paraan para maipaliwanag sa mga tao at ang tamang solusyon. Ha? Nagdadrama siya, sabi niya, naaawa ako doon sa matanda, naalala ko na naman ang tatay ko. Naku, Diyos ko, don't dare to compare. Ha?
si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. ay namuno ng naaayon sa batas. Yan po ang sabi ni JPE. Ha? Mahal niya ang mga kapwa niya Pilipino. Hindi niya kayang saktan ang kapwa niya Pilipino. Evident po yan noong 1986 Revolution. Kung mayroong mga namatay na kapwa Pilipino noon because they are insurgents. Sila ang lumaban sa gobyerno. Ano palang hindi sila labanan ng gobyerno kung ang hawak na ay papatay na ng kapwa Pilipino? Huwag mo i-compare ang tatay mo. There's nothing to compare. Marcos Sr. is way better than your tatay Digong. Digong has no respect for human rights. Digong has no respect for the sovereignty of the Philippines in terms of West Philippine Sea. Digong has no empathy to his fellow Filipinos. Diba? Berdugo si Digong. Mapaghiganti. Pinagbantaan niya nga si Torre. Sabi niya, hahantingin ka ng anak ko, ng mga anak ko. Whether active ka o magretiro ka, hahantingin ka nila. Babawian ka nila. Yun ang clear threat yung kay Torre. Kaya si Torre dapat mag-ingat ng husto. O now si Amy, sinasabi niya pa, naalala ko yung mga previous presidents, si GMA, si ERAP. Talagang nagdadrama mga kababayan. Sobrang madrama si Amy. O, kung dapat mga kababayan, bumitaw na lang siya sa alyansa. Panira siya eh. Nakita nyo ha? Yung Cayetano, wala rin siya doon. Ha? Dahil nasaktan sila mga kababayan eh. Nasaktan sila. Si Amy Marcos, todo depensa kay Digong. Yung Bilyar, pamilya Bilyar, nagsalita sila. Ha? Maka Duterte sila. Wala rin yung si Camille Bilyar. Dati, kahit nasa mapuntang alyansa, nandyan si Camille Bilyar, wala siya doon. Lalo na doon sa press call, wala siya doon. Dahil nagdadalamhati sila. Yung tatlong babae na yan, mga kababayan, huwag nyong isulat sa balota, palitan nyo sila. Manguha na lang kayo sa iba, huwag sa PDP. Manguha kayo sa mga dilawan, sa mga kakamping. O pwede pa siguro si Bam Aquino. Huwag lang si Kiko, huwag yon. Hanggat hindi niya kayang i-amendahan yung kanyang child protection law, huwag nyong iboto si Kiko. Pwede pa si Castro, pang-asar lang mga kababayan. Saka si, Bentulpo, pwede pa yon. Mas maganda pa. Ha? Yung mga maka-Duterte, tablahin nyo. Dahil yan, isasalba nila si Sara Pusit. Sa impeachment. O now, dyan sa drama ni Amy Marcos, may video, wag na natin pakita. Ha? Madali nyo nang makita sa social media platforms. Ano ang sabi ni Panelo sa kanya? Binaboy siya. Si Salvador Panelo, binaboy si Amy Marcos. Anong sabi ni Panelo? Kwento mo sa lelang mo. Ikwento mo daw sa lelang mo. 'Di ba? Parang sabihin, don't talk shit. Sa mga bata yan, ang sakit niyan, no? Wala kang kwenta. Walang kwenta yung pinagsasabi mo, di ba? Basura yung pinagsasabi mo. Parang ganun po yan, eh. Pag pinagsabihan ka ng, kwento mo sa lelang mo, kwento mo sa pagong, tell that to the Marines, walang naniniwala sa'yo. Kumbaga, kwentong barbero. Oo, gawa lang mga kababayan. Ang dilim na, sindi natin ng ilaw. Kumbaga, gawa-gawa lang eh. Ay nako, yun, mas maganda yata. Di ba? Gawa-gawa lang ni Jaime, nagdadrama lang eh. Para lang kaawaan siya, pero wala po eh. Lalong napatunayan mga kababayan, okay na sana yung iba na mag 12-0. Pero pinatunayan nyo lang eh. No? Na talaga kayo ang allegiance nyo sa Duterte. Lalong-lalo na sa impeachment. Edi wala rin. Lalong masisira ang administrasyong Marcos, 'di ba? Dahil yung mga yan hindi tutulong yan. Poprotektahan nila ang mga bayolente, ang mga berdugong mga Duterte. Kaya sabi ni Panelo, kwento mo sa lelang mo. Paano na, Amy? Wala ka ng boto sa mga karamihang Marcos loyalists and Marcos supporters? Meron siguro konti pa yung talagang ayaw magising sa katotohanan. At sa mga DD shit, binabasura ka Si Panelo nagsabi, DD shit yan. Ano sabi niya? Kwento mo sa lelang mo. Di ba?
O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.